Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po, alas 8 na naman ng gabi at kagaya po ng ating nakaugalian dito po sa UN Television, tuwing sumasapit ang ganitong oras, hindi ho chismis ang ating pag-uusapan, hindi ho paninira, hindi kung ano-ano mga bagay na inimbento, kung hindi ang ating pagtutuunan ng pansin ngayong gabi ay ang patuloy nating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Hindi ho namin kayo ine-encourage para magbigay ng inyong oras sa pagbabasa ng mga malalaswang babasahin, kundi ang aming ipinag-aanyaya sa inyo ay ang pagtuunan natin ng pansin ang mga salita ng Diyos. At sa gabing ito, yan po ang ating ipagpapatuloy, ang ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan, kagaya ng ating inuugali. Sana nandiyan dyan na po ang ating mga kasambahay. At kung kayo po ay nakahanda na, kung meron kayong mga Biblia sa inyong harapan, maaari ninyo itong buksan. Nang sa ganun ay atin namang matandaan yung ilang mga talata na gusto nating ma-recall, at kung meron tayong mga katanungan tungkol sa mga bagay na ito, ay maaari din naman nating mapag-usapan yan sa programang Ang Dating Daan at sa programang Itanong Mo kay Soriano sa pamamagitan po ni Brother Eli Soriano. In the meantime, ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay ang pagpapatuloy ng ating pagbabasa. Kung wala naman kayong mga Biblia, maaari po kayong tumutok na lamang sa inyong mga television screens at sundan ang ating pong pagbasa. Narito po ang pagpapatuloy ng ating pagtunghay sa mga talata ng banal na kasulatan. Marcos, Kapitulo 13. At paglabas niya sa templo, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, masdan mo, pagkaiinam ng mga bato, at pagkaiinam ng mga gusali." At sinabi ni Jesus sa kanya, "Nakikita mo baga ang malalaking gusaling ito? Walang matitira ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na di ibabagsak." At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo sa tapat ng templo, ay tinanong siya ng lihim ni Pedro at ni Santiago at ni Juan at ni Andres, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagka malapit ng maganap ang lahat ng mga bagay na ito?" At si Jesus ay nagpasimulang magsabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong paligaw kaninumang tao. Maraming paririto sa aking pangalan na magsisipagsabi, 'Ako ang Kristo,' at maliligaw ang marami. At kung mga karinig kayo ng mga digma at ng mga alingaw-ngaw ng mga digma, ay huwag kayong mga gulumihanan. Ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at lilindol sa iba't ibang dako, magkakagutom. Ang mga bagay na ito'y pasimula ng kahirapan. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanedrin, at kayo'y hahampasin sa mga sinagoga, at kayo'y magsisitindig sa harap ng mga gobernador at ng mga hari dahil sa akin, na bilang patotoo sa kanila. At sa lahat ng mga bansa ay kinakailangan munang maipangaral ang Ebanghelyo. At pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan, at kayo'y ibigay, ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Datapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na yaon ay siya ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. At ibibigay ng kapatid sa kamatayan ang kapatid,
at ng ama ang kanyang anak, at magsisipaghimagsik ang mga anak laban sa mga magulang, at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ngunit pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na pagkasira na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan, unawain ang bumabasa. Kung magkagayoy, magsitaka sa mga bundok ang nangasa Judea. At ang nasa bubungan ay huwag bumaba, ni pumasok, upang maglabas ng anuman sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapwat sa aba ng nangagdadalang tao at ng nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong tag-ginaw, sapagkat